Sumainyo ang kapayapaan. Ang bawat nabuhay, hindi kaparaanan ng tao bakit siya buhay. Sa kalooban ng Ama, nagkaroon sila ng buhay. Ang bawat bagay ay kailangan, subalit kung minsan nagdudulot ng kasamaan at nagiging karamdaman. Sa pag-iimbot, sa pagnanasang, nananahana sa isip, nagdudulot ng pagdaramdam kung hindi nakakamit. Lahat ng pinasibol ng Ama sa lupa ay may kabuluhan. At tanging siya lamang ang magbibigay ng kahulugan. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, itinakda niya ito sa lupa, hindi para lapastanganin ng taong kanyang binuhay sa madlang tawag ay tao. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kapag normal man ang pagkatao mo at may kuntil ka, ang tawag ay labis. Kaya sa gawaring hindi marapat, ang tawag ay kalabisan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Anak, muli salamat sa iyong pagparito. Sumaiyo, nawa ang pangunawa, yamang ikay kasama. Tama baga, batid ko, bagamat di mo tinuran, subalit batid kong ikaw ang nag-akay. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Malubos nawa ang pangunawa ninyo nang mawawa ninyo kung sino ang amang tinatawagan nyo. Sa pamamagitan ng Espiritu ay maukulan ninyo kung paano kumilos sa buhay ng tao. Pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan nang matutunan ng kaukulan, maging liwanag ng kaisipan ang bawat tatanggaping mainam na aral. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Bakit nga baga pinangungunahan ng Ama? Hindi pa man nagaganap, gagamutin na. Hindi pa man naririyan, sinasabing andyan. Wala pa mang nakikita, sasabihin, padating na. Yan ang salitang tao. Subalit kapag ang Ama ang nagturan, binalaan ka, sumunod ka, sapagkat sigurado at paniguradong magaganap sa iyo. Lamang hindi lahat ng tumatawag na Ama, Ama, Ama't Panginoon ko, makatatalima sa nasa niya. Sapagkat ang salita'y kayang tanggapin at pag-aralan, subalit di kayang lahat ay tanggapin ang kalooban. Kaya't ang nakatatanggap sa kalooban niya ay mararamdaman ang katotohanan at tuwirang makikilala kung sinong tinatawagan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang tao'y magagawang humamak sa kanyang kapwa lalo na't may kakayahan at mayroong magagawa. Subalit ang Ama, lahat ay kaya niya, hindi lahat hahamak sa mga anak niya. Hindi lahat pagdakay magtuturang paghamak sa anak niya. Kahit naging palalo pa siya, kahit naging makasalanan pa, kahit naging malabis sutil na tinatawag niya. Sapagkat siya nga'y tunay kong magmahal, tapat kong magbigay, walang pasubaling panunumbat kailanman. Kaya naman, ang bawat anak niya ay napapalalahanan niya kung tatanggapin ang paalala niya. Kaya naman ang mga anak niyang tinatawag kung makikinig ay makikilala siya. Kaya naman ang mga anak niyang binuhay sa sanlibutan kung tuwirang siya'y hahanapin, mararamdaman ang kanyang wagas na pagmamahal. Kaya naman kung hindi pagkatawang sa iyo'y iiral, mawawawaan mo ang Diyos mo'y buhay.
Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, ang nagpapakabuti lumilis siya sa hindi marapat upang hindi magkadungis ang kabutihan niya. Ang nagnanasa ng pagbabago'y lumalayo sa masama upang hindi madungisan ang puso niyang nagbabago at nagmamahal na. Subalit, lahat ng taong hindi batidang marapat, hindi natututunan ang dapat, hindi maabot ang ganap. Kaya nalilis siya ang kaisipan na didimlan na tuwiran. Mapapalad ang nasa kaliwanagan at tuwirang ninamnam ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya kanino man, yamang ikay anak na minamahal, amay iyong tanggapin, tuturuan kang lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, sa tuwin ay sinasambit, ang mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ibigkas, sa puso niyong matigas. Mahal na mahal ka nga anak, kaya ako'y damhin mo, makikilala mo ako. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga anak na tuwirang, binuhay sa kalupaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? May kantang, sino ako, ano? At may kantang, maalala mo kaya? Maaalala mo kaya? Ano po? May kantang, patawarin ako. May kantang, pag-ibig. May kantang, kung ano-anong kinakatang kanta ng tao. Ang tanong, haba kayang inaawit, ninanamnam ng puso ito? O pinag-aaralan, pinaiinam ang tinig para magandang marinig? Mga mahal, ang salitang banal ay hindi dapat itulad sa awitin na iyong kakabisaduhin, pag-aaralan, pagkatapos ay gagawin mo lamang basura at di pahahalagahan. Kailangan ito'y kung paano mo sinipi, hinawi sa libro, sinipi sa isip, itatak mo sa puso. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa gayon, mabubuhay sa buong bahagi mo at doon ang patutuo. Ako anak ay hindi para sa patay, kundi ako'y para sa buhay. Sapagkat ang patay ay hindi na makapagpupuri, ngunit ang buhay makapagbibigkas pa siya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga maliwanag ang katotohanan, kailangang mabuhay ang tao sa pananampalataya upang magawang sambitin ang purihin ka Ama, na di sa nguso, nagmula sa labi, dito sa puso ay wala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahan. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Ayon kay Marcos. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Maliwanag ang katotohanan ng nagkatawang tao ay sinambit na walang mabuti kundi ang Diyos." Ibig sabihin, hindi lamang matalampak,
hindi lamang maibigkas, kaya ako mabuti dahil sa taglay kong kabutihan na mula sa aking pinagmulan. Sapagkat di pa ganang mawawawaan. Kaya maliwanag na katotohanan, ang taong may kabutihan, hindi siya ang mabuti, kundi ang sumasa kanya na tinanggap niya. Kaya naman dahil ang ama'y kilala niya lahat ang mga anak niya, nalilirip niya yung totoong mabutit, nagmamaang-maangan, nagpapaimbabaw. Kaya nga ang taong may pagpapaimbabaw, san iglap lang ang kabutihan na paparam, para bagang bula na nagbulang malaka at umalsa pagdakang natubigan na wala ng lahat. Mga mahal, ang katotohanan na may kabutihan, nananahan sa kalooban, hindi kayang nakawin, agawin, bilhin o bayaran, sapagkat ito'y sariling kalooban ng sa tao'y nagbigay. Kaya nga tinatawag na mabuti kang tao, sapagkat natutunan mo ang kabutihan, kaya ka naging mabuti, at ang pinagmulan mo'y patutuong mabuti, sapagkat ang ama mo'y buhay na mabuti sa lahat ng sandali sa buhay ng tao. Kaya nga tinuran, walang mabuti kundi ang Diyos. Kaya mapapalad ang pinaghaharian ng kabutihan at puspos ng kabutihan, sapagkat ganang katauhan ay di magiging taglay yaon, patutuong may naghahari sa katauhan, yaw na yang banal na Espiritu mula sa Ama na pinagharian ay anak. Isinat. O yake na mahaya na yan. Nekaramohalayan na. Nekaramaneyahan na. O nekaramaneyahan na. Mapag-aaralan ang lahat ng salita ng tao na naitala sa bawat libro. May tuturo ang lahat ng katalinuhang pangtao, subalit ang katalinuhang mula sa Espiritu, di lahat may tuturo kung hindi may bibigay ng Ama sa tao. Kaya nga, mapapalad ang natuto't nagkaroon ng karunungan, huwag ipagyabang, ipagmalaki kailanman, sapagkat walang taong mabuti, kundi ang Diyos Ama ang pinakamabuti. Kaya sa lahat ng sandali mapapalad, magalak at magpuri ang mabuti, patutoong Diyos Amay, anak nga siya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At hindi matatanggap ng tao ang magpakabuti kung may dumi pang isip at masamang iisipin sa kapwa niya. Kaya't ang layon ko sa lahat ng sandalit, sa lahat ng dako, ang marumi ay malinisan, ang may pitak sa Ama ay patuloy na mabuksan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Diyos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Marami ang nagsasabing nasusunod ito. Di naman ako nagnanakaw. Ang nakawin mo ang karapatan ng kapwa mo para lumigaya'y pagnanakaw yan. Ang makiapid ka sa hindi mabutit, nakikitangay-tangay ka at nakikisama kay hindi tama yan.
Kaya yan ay pagsisilbing kasinungalingan kung sinasabi mong mabuti ka, subalit kasama ka sa hindi marapat na gawa. Mga mahal, katotohanan ng aking tinuturan, kaya ang may pagnanasa ng pawang kabutihan, hindi aayon sa lisya at hindi tama. Maraming nagsasabi, saksi ako sa nakita ko. Subalit may bayad pala, kaya sumaksis siya. Marami ang dahil sa kailangan ay pagbibili ang kaluluwa. Subalit hindi nabatid kung ang Ama pinili mo, masigit na marapat ang ibibigay niya. Kaya nga, masuhulan lang, matugunan ang kailangan sa ngayon, hindi na naalala ang bukas paano kung namatay siya. At ang kaluluwa niya ay walang pakinabang. Mga mahal, kay buti ng Ama, mabuting guro siya. Tunay na ang katalinuhay mula sa kanya, kaya't kung tunay na anak ang bawat anak niya na tinatawag sa lupang ito, tutupad at nanasa sa mga aral niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang batid ng taong pakikiapid ay pangangalo niya lamang. Ang batid ng taong pagsisinungaling, yung sinabing hindi niya ginawa. Subalit, maliwanag ang katotohanan. Ang taong lumilis siya sa kanyang kasalanan, maraming kaparaan ang gagawin. Kahit na magsinungaling, magagawa niya kung di totoo laban sa Ama siya. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, malubos ang paghahari ng Ama, nang mapuspos ang pangunawa ninyo. Ang tatanggap ay magaganap sa Kanya, ang tinuran ko'y mabukbuksan siya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Tuloy po ba natin? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag ng sambit. Anak, kung nagpapalagay ang tao, yan kinakathang isip mo at ikaw ay pinag-aaralan mo pang lubos ito, abay siya na ang may sala, hindi ikaw, kaya ituloy mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag ang katotohanan, anak, kung sino ang may dala, siyang nabibigatan at mahihirapan. Kaya kung totoo ang ginagawa mo, di mahihirap ang kalooban. Walang hirap sa kalooban. Kaya't ibigkas ang marapat upang ang tumanggap ay matutunang ganap. Subalit ang magkikibit balikat at ikaw ay pararatangan, ako na nakabatid niyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal ko, walang makalilirip ng kapwa-tao sa kapwa-taong isip at damdaming magkatulad nila. Subalit ang Ama, lirip na lirip ang buo mong dibdib. Buhay ba ang Ama? Walang makatatarok sa laman ng isip kahit gaano ka pa katalino, sapagkat maaring linlangin ka pa ng demonyo kung masama ang isip mo, itala ang ganito. Totoo yun, kahit hindi pala. Ginawa niya kahit di nagawa pa. At yan ang pawang katotohanan. Subalit ako, anak, kapag tinarok ko ang utak ng tao, batid ko kung mayroong ugat na di pumipintig ito. Kaya nga kung papaano ang hibla ng buhok nyo ay napag-ugnay-ugnay ko sa ugat ninyo, gayon din, anak ko, ang salita ko. Mapag-uugnay-ugnay ko sa lahat ng dako. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Masaya ba kayo, mga mahal ko? Ang masaya ang puso, makakadama ng mabuti. Ang may laman ng damdamin na hindi mainam, magpuputok ang butsi. Kaya kailangan hinaing at daing sa Ama nyo gawin. Huwag maging kanino man
sapagkat di lahat ng tao sa inyo'y papansin. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Pawang katotohanan. Ang malalim ay di matatarok ng mababaw. Subalit, ang may kalaliman, gaano man kalalim, maaabot niya't mapapaibabaw sa kanyang kaisipan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mapapalad ang patuloy na nag-aaral ng banal na salita at patuloy na nililimit sinasagawa. Hindi ganang katauhang pag-iisip yan, kundi may nag-ugnay na espiritong banal upang paglayunin nyo tanggapin ang mabubuting aral. Mapapalad ang nagnanasa sapagkat makikita nila ang paghahari ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Kahirap gawin ito sa damdaming tao. Kahirap tuparin sa pag-iisip ng tao. Subalit maliwanag ang katotohanan, saan ba nagmula ang mga biyaya at pagpapalang nakamta ng tao? Bakit kay hirap isuko sa ama ito? Sino ba ang nagpasibol, nagpaunlad, nagpalago? Bakit mayroon siyang kayamanan sa mundo? Bakit kay hirap isukong totoo? Subalit, kung nabatid lang sana ang pangungusap na yaon, sumunod at tumalima, nakita nawa niya ang ginawang, hindi ko kukunin niyaan at di ko gagawin niyaon sa'yo. Sapagkat batid ko ang kapagalan mo at batid ko na ang mabuting ginawa mo, bakit gagawin ko pa ito sa'yo? Ano pang ipamamahagi mo? Kung aalisin mo yaan, yamang gumagawa ka na ng mabuti. Ang di batid, sinubukan lamang kung totoo sinasabi. Hinahanap mo kaharian, isuko mo lahat ang iyong buhay. Subalit kung iyong katatakutan, paano mo masasabing ninanasa mo ang Diyos sa iyo na bumuhay? Maliwanag ang katotohanan, mga mahal ko, ang may takot na talikdan ng lahat sa buhay niya, kailan may di makakasadsad, makaparoroon sa mabuting kalalagyan. Sapagkat mas minahal ang mga bagay sa sanlibutan. Sino baga ang ama mo? Gusto ba niyang magutom ka? Sino baga ang ama mo? Gusto ba niyang maghirap ka? Sino baga ang ama mo? Isinilang ka ba para paghilapin? Sabi ng bulol. Para paghirapin dito sa mundo, pagbatahin bagat, pagparusahan pa niya. Mali ang tao. Ang katotohanan, marami ang nagbibigay, marami ang namimigay, hindi ganang sa kanilang puhunan nagmula. Kung hindi karagdagan lamang ng kinikita, sungot lamang pinanghihinayangan kumisan. Sapagkat binibilang na ito ay tulong sa kapwa, pinatatanaw ng utang na loob. Subalit ano pinagmulan? Tubo sa utang. 5-6 ang tawag dyan. Tama ba gayaon, mga minamahal? Dili kaya na may suhol sa isang kumpanya para sa kanya kakumuha.
Pagkatapos sasabihin, binigay sa akin. Mga mahal, ang anumang suhol at di mainam, hindi magandang ipamigay, at hindi marapat sasambitin, bukal ang aking kalooban. Subukan mong puminga sa iyong mga puhunan, doon makikita ng Ama, totoo ka sa iyong buhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, katotohanan ng sakit tinuran. Subalit sino ang tatanggap nito na hindi naghahari ay mabuti at banal na espiritu? Kaya nga, ang mahirap para sa tao, pakinggan niyong totoo. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom, kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Maliwanag ang katotohanan, hindi ganon kasama ang Ama, siya'y mabuti pawa ang gawa. Nakikita niyang kaibuti mong anak niya, isang pinagpala kang mayaman, pinayaman niya. Hindi ka marunong manghamak ng kapwa mo. Hindi mo sinasamantala ang kahinaan ng kapwa mo. Hindi mo kinakaligtaang purihin mo siya, pasalamatan mo siya, at ang ginagawa mo'y bukal sa kalooban ay hindi pagnanasang mayroon ka lang nasang kamtan. Gagawin ba niya sa iyo, hindi ka makalusot sa kanyang pagsubok? Samantalang ika'y tunay na matwid sa larangan ng kayamanan ay dinasilaw, at sa kanya mo nilagak ang kalahat-lahatan. Binibigay mo ang mainam, yamang batid mong mainam ang iyong nakamtan. Mga mahal, hindi sinabi ng Ama na walang makatutungo sa kaharian niya na mayaman. Hindi sinabi ng Ama na hindi maliligtas ang mayaman. Ang sinabi ng Ama, maliit pa sa butas ng karayom ang pagdadaanan ng isang mayaman. Mabuti pang isang kamelyo'y makasusuot sa butas ng karayom, sapagkat marami ang nalumod sa kayamanan. Hindi na naalala kung ano at sino siya na may wakas ang buhay. Hindi na naalala na may damdamin ang kapwa niya. Hindi niya naalalang maaring makasakit ng kapwa niya ang mga ginagawa niya. Dahil sa kanyang kayamanan, lahat ay sinasabi, kahit na masama pa. Pananakit ng damdamin ay magaling siya. Subalit wala siyang tinatanggap na katwiran sapagkat kaya niyang lahat ito. Kaya kang bayarin kahit ika'y patayin. Yaon ang ibig sabihin, mga mahal. Sapagkat ang sinumang kumilala sa kanyang yaman, nakalimutan ng Ama. Ang salapi ay ginagamit, hindi ang gagamitin ng tao ay dahil salapi iyan. Tama, gagamitin mo nga yan dahil salapi yan. Subalit tao, ang wika ay huwag paggamit sa salapi, kundi kawang gumamit ng makinabang ka, masyahan, mapatag at makontento. Kaya nga, mababalisa ka ba sa bawat araw, yamang ikay mayaman na kung patag ang kalooban mo? Kaya nababalisa, natatakot, nababahala ka pa, hindi patag ang kalooban mo dahil hindi ka napapatag ng kayamanan mo. Sapagkat nagmumula sa Ama ang kapayapaan, ang kasiyahan,
at kagalakan. Hindi kayang bilhin ng yaman ang kapayapaang taglay. Hindi kayang bilhin ng kayamanan ang kasiyahang taglay, sapagkat ito'y di mababayaran at walang kapantay kailanpaman, kundi sa Ama ang kapamulaan niya. Kaya nga mapapalad ang mga may kasiyahan sa kabila ng antas ng kayamanan, hindi naligaw, patuloy na ang Ama ang kinikilala at pinaglilingkuran, patuloy na bukal sa kalooban ng pamamahagi at patuloy na gumagawa ng mabuti sa kapwa. Isa ka sa matatawag na pinagharian ng Ama. Mga mahal, mabuti ang Ama, hindi siya masama. Dakila siya na walang kapantay. Makapangyarihan siya na walang magagawa ang tao sa lupa kung anong kanyang nasa at layunin sa madla. Kaya nga, kung tunay na mabuti ang bawat anak niya, mabuting iisipin, mabuti ang gagawin, mabuti ang hangarin, mabuti ang tutuktin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Itutuloy pa po ba? Sapagkat kung di nga itutuloy, di nyo maaarok ang kabuuran. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina-ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. At sa kanilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mauna na magiging huli at maraming nahuhuli na hindi makakahabol siya. Sapagkat hindi kayang gawin ito ng tao, ngunit ang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang hindi mo kaya ay kayang gawin niya. Kaya maliwanag na tinuran niya unang Ama sa anak upang ilathala sa anak at ilathala ng anak sa madla. Kaya naman ang anak na binaba, inilithala sa kaharap na anak ng Amang dakila. Maliwanag ang tinuran, walang makagagawa ng gayon sa bilang taong pag-iisip at damdamin. Kaya't maliwanag na patutuo buhay ang Espiritu ng Ama sa buhay ng tao kapag ang mabuti na gagawa niya, sapagkat wala ngang mabuting tao maliban siya. Kaya't ang hindi nyo kayang gawin ilagak sa Ama, kaya nyong tupdin alang-alang sa Kanya. At kung ito'y nagawa nyo dahil siya ang nangunat naghari, tandaan ninyo, walang ginawa kayong walang ganti mula sa Kanya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sumayinyong kapayapaan, mga mahal ko. Ama ko, Ama ko, Ama ko. Yamang naituran mo ang marapat na salitang manamnam ng mga anak mong nagtataglay ng iyong espiritu. Makilala ang wika mo't madama ang pag-ibig mo. Masuri ang katotohanan, makalaya sa pagkaalipin bilang mga tao. Sa gayon, darami ang magpupuri sa iyo, magbibigkas ng parangal sa iyong kadakilaan at kahiwagaan. Makakakilala sila at mabubuo ang gawa mo sa lupang ito. Yamang tinuran mong mananala ka, isama mo ang kasalaan sa mabuting kaisipan upang ang marumi ay maiwaksi. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sino ang mananalangin ng gayon? Patotoo lamang mga mahal ko,
Ang Espiritu Santo'y nakapagdudulog sa Ama, yamang siya ay hinayo sa mundo. Kaya't kaugnay ng tawang Espiritu ng Ama, siyang tagapagtanggol, siyang kukupkop, magliligtas sa marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Ako man din po, diretsahan kung sasabihin, kung ganang bilang tawa ko, di ko kayang gawin ito. At di ko rin kayang tuparin ito. Kaya, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa iyo, Ama ko, sa karampot na bahaging kaloob mo, sa pagtitiwala at pagkakaloob mo ng iyong Espiritu, sapagkat ayaw ko nang mawalay pa sa iyo. Ituro mo ang marapat nang sa amin matupad. Sa iyong mga anak na sa iyo'y tumanggap, patuloy mo kaming turuang ganap. Amen. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, Ama, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin, purihin.